laban, ngunit andito tayo upang magkaisa sapagkat ang laban ito ay hindi laban na kung sino mang politiko. Ito ang aking sinasabi. Pakishare na lang, share hanggang sa dulo tatapusin natin sa Friday. Yung mga nakapwesto ngayon ay mga kasangga ko. Nakakabangga ko sila sa mga conferences at kilala ko sila. At nakausap ko rin sila. Tayo na lang hinihintay. Bakit ayaw natin kumilos? Tayo ang hinihintay. Hindi sila, ang pulis at PNP. Hindi sila pwedeng kumilos dahil mayroong silang sinumpaan na protektahan ang konstitusyon. Protektahan ang konstitusyon at protektahan ang sambayanang Pilipino. Alam niyo po yung rally sa Sandigan Bayan? Yung pulis nagbabantay lang para sa proteksyon ng Pilipino, pero nagkahalit ako doon. May isang bata na tinagpon, sinipa niya yung kalasan. Mali yun. Distraction yun. Disobedience yun. Pwede kang kasuhan. Bakit yung galawin ng pulis? Sinaktan ba kayo? Hindi kayo sinasaktan ng pulis unless sinaktan nyo siyempre tao lang yan. Magre-response rin. Yung tao rin sila may damdamin. Masasaktan rin sila. May puso damdamin. Kaya, ang pulis ay ating barkada. Yung kapatid nila, anak nila, mga kaibigan nila, ay kasama natin dito. Bakit natin kaaway ang pulis? Parang mali, di ba? Ang may gawa lang yan ay makakaliwa. Tandaan nyo, yung New People's Army ay yan yung nanakit. Pero tandaan nyo, ang grupo ko ay mga former NPA. Former ISPAR unit, ang mga member po sa Filipino Guerrilla Force. Kung hindi former NPA, former rebels Muslim, former military, retired. Yung eminently, under Promissory ay naka-affiliate sa aking organisasyon ng Filipino Guerrilla Forces. Lahat ng mga organisasyon sa Mindanao ay nakasapi sa aking organisasyon. Sila ay affiliated. Lahat ng nitibo sa Mindanao ay naka-affiliate sa akin. Pati na yung Magani, yung Sultanate of Sulu, yung Maguindanao, is lahat na yan. Okay. Bukas na sir, bukas na. Bukas na. Okay. Asama ka doon nag-angkot sa mga... Lahat sa akin. Inom na tubig. Inom tubig mo na. Okay, magpahinga ka muna. Okay. Okay? May mga gusto pa bang magsalita dyan? May mga gustong maglabas ng kanilang sama ng loob sa mga congressman na mga magnanakaw. Alam ko, marami sa inyo ang gusto magsalita kaso iba nahihiya. Walang may lakas ng loob. Patuloy mo na. Okay, magpapatuloy na po. Patuloy ko kasi nga may another meeting akong gagawin. Tatapusin na natin ito! Tatapusin na natin ito! Ang kapangyarihan ay pinagay natin nasa gobyerno ay pinabawi natin base sa Republika 6735. Babawiin natin. People Congress, People's Initiative. Tayo ang makapangyarihan. Sa mga pulis at sundalo na kaintindi ng batas, alam niya ang ginagawa natin. Huwag nyo lang silang saktan. Pakiusap ko sa lahat ng mga nagpoprotesta o naman nagpapahayag ng damdamin, hindi nyo dapat saktan ang pulis. Trabaho lang nila yun. Yun ang sinumpaan nila, pantayan tayo. Kaya huwag natin silang saktan. Sandan ko, saluduhan pa natin sila. Pwede ba? Pwede! Okay. Itong aking sinasabi, pakishare na lang, share hanggang sa dulo tatapusin natin sa Friday. Nakalive ka. Nakalive. Live. Kaya nga, hindi, isishare nga Iba yung live pati share. Ikaw naman. Tandaan talaga, walang alam sa Facebook, dunod ko. Naka-live na, pero hindi naman sinishare. Hindi ko makala. I-share ninyo. Pero subscribe kayo sa Makabayan Informative Channel. Doon ang update. Update kayo doon. Magsubaybay kayo doon. Kasi doon ang signal ko.
Ha? Pero ito ay ayon sa batas. Hindi ako gagawa labag sa batas. Kaya hindi nila ako pwedeng aristuhin kasi inutosan lang ako ng batas. Sino ba ang gumawa ng batas? Sino ang gumawa ng batas? Taong bayan, representative lang natin ang mga congressman. Kaya tawag sa kanila, representative natin sila. So, ano ang ginawa nila? Yan ay gawa ng sambayanang Pilipino. So, hanggang doon na lang ako, yung corruption, hindi ko na itatakil yan. Kasi mga gago, mga garapal, mukhang pera. Sa aking batas, panukala, kung magbago ang panahon, pag isang magulang, isang anak, isang kapatid nagkasala, buong pamilya ikulong, konsentidor yan. Konsentidor ang anak, ama, asawa. Bakit? Biruin mo, 300,000 na sweldo mo, pero pag nag-uwi ka, bilyon-bilyon pesos, di ba pag nanakaw na yun? So dapat lahat sila ikulong. Pero may human rights kasi at may simbahan. Parang masama yon. Pero sa akin, alin ang pipiliin nyo, yung masama o inubos ang kaban ng bayan at maraming Pilipinong mamamatay sa kapagnanakaw. Okay, attorney, ang aking abogado, ito taga-kuang ko, taga-serve ko ito. Maraming salamat, magandang hapon sa inyo lahat. I-share, like, and subscribe. Maraming salamat. Last Friday, huling ko lang panawagan sa inyo. Okay, thank you. Okay. Kilalang personalidad. Isang mapagpalang baha sa ating lahat, mga kababayan. Bakit tayo nandito lahat? Bakit tayo nagsasakripisyo? Alam natin na ang bawat isa sa atin ay hindi dito taga rito. Galing pa sa iba't ibang lugar, maulan, matraffic, malayo ang pinanggalingan, ngunit nandito tayo upang magkaisa sapagkat ang laban ito ay hindi laban na kung sino mang politiko. Ang laban ito ay laban ng bawat nilalang na Pilipino. Hanggat hindi tayo magsasalita, hanggat hindi tayo lumaban, hanggat hindi natin ilabas ang ating inanaig, hanggat hindi natin ipaglaban ang ating karapatan, patuloy tayo na aapakan, patuloy tayo na pangyuyurakan. At nakausap ko rin sila. Tayo na lang hinihintay. Bakit ayaw natin kumilos? Tayo ang hinihintay, hindi sila. Ang pulis at PNP, hindi sila pwedeng kumilos dahil mayroong silang sinumpaan na protektahan ang konstitusyon. At nakausap ko rin sila. Tayo na lang hinihintay. Bakit ayaw natin kumilos? Tayo ang hinihintay, hindi sila. Ang pulis at PNP, hindi sila pwedeng kumilos dahil mayroong silang sinumpaan na protektahan ang konstitusyon. Simangat, kundi lahat na mga nakaupo na politikong mga magnanakaw. Kahit tayo ay medyo na mamahaos na, pero tuloy po, kailangan natin ilabas ang ating galit. Kailangan natin magkaisa, sapagkat kung hindi tayo gagalaw ngayon, kailan pa? Ngayon na! Kung hindi tayo magkakaisa, lalo na yung lahat na nasa social media na mga matatabang, yung mga batang sinasabing Gen Z na matabang lang sa keyboard, lumabas na kayo. Dahil kung hindi tayo lumaban, itong mga kabataan, kayo yung kawawa dahil kayo ang mga nasa sunod na henerasyon. Hindi kaming may edad na, kayo ang magiging kawawa kung hindi kayo lumaban. Kaya kung gusto nyo ang tunay na pagbabago sa gobyerno na puno ng pagnanakaw, kailangan lumabas kayo. Kailangan nating lumaban. Sapagkat kapag hindi natin pinaglalaban ito, hindi lang nangyayari sa administrasyong ito. Susunod at susunod pa. Sapagkat ang kanilang plano ay mamuna sa gobyerno habang buhay. Kaya kung hindi natin sila mapapalis, kung hindi tayo magkakaisa, kung hindi tayo lumaban ng patas sa mga politikong ito, patuloy tayong gagaguhin. At ito ang ginagawa nila ngayon sa Kongreso. Sa Senado, nakita nyo kung paano nila gustong pagtakpan ang nangyayaring investigation ngayon. Blue Ribbon Committee, nung nagsibulgara na, nung minention, ang names cannot mention, which is Martin Romualdez and Saldico, agad pinaritan si Senator Marcolita. Pabayag ba tayo dyan? Hindi! Pinatira pang Moses. At ngayon, ang ginagawa po nila sa House of Representatives, nakita nyo ba?
Ang kumanta ay si Diskaya. Ang kanilang gustong bigyan ng Witness Protection Program ay si Bryce Hernandez. Tama! Bakit kung gusto niyong pagbigyan ng isang proteksyon ng lahat na whistleblower at lahat na kumakanta, bakit hindi lahatin? Bakit si Bryce Hernandez lang at si Mendoza? Bakit hindi lahat na kumakanta? Bakit hindi nila pwedeng pag-usapan sa Kongreso si Martin Romualdez at si Saldico? Bakit kailangan nila pag-uusapan lang yung mga baka sa Davao daw? Kailangan imbestigahan ang flood control sa nakaraang administrasyon. Gago ba sila? Bakit nila imbestigahan ang flood control sa nakaraang administrasyon kung wala namang nangyaring corruption? Kung wala namang nangyaring ghost project? Ngayon bubuo sila ng isang investigative, isang independent investigative body para daw imbestigahan. At gusto nila itigil ang investigation sa Blue Ribbon Committee. Okay lang sa House of Representatives. Tangina, wala tayong makukuha dyan. Dahil ang kanilang paggagawin ay pagtatakpan lang ang pagnanakaw ni Saldico na halos ayaw nga nilang imbitahan. Hindi nga nila mamensyon. Sa House of Representatives, wala tayong aasahan sa investigation. Kung gusto natin makita ang tunay na investigation, nasa Blue Ribbon Committee. Dahil naniniwala po tayo na ito ang legit at may karapat-dapat na mag-imbestiga sa nangyari corruption sa ating bansa. Ngunit mukhang gusto nila ipatigil ito. Kung ipapatigil nila ang Blue Ribbon Committee, lalong walang maralaman tayong mga Pilipino sapagkat gagawin nila itong tahimik sa pamamagitan ng sinasabi nilang independent investigative body. Ngunit sila lamang yung makakaalam at ilalabas lang nila yung gusto nilang ilabas at ang kanilang gustong pagtakpan ay pagtatakpan nila. Ulitin ko, dahil wala na akong boses, kung hindi tayo lalaban, kailan pa? Yun lang, wala nang boses. Maraming salamat. Okay. Okay, sino ba magsalita? Yung may boses. Kasi papahingain muna na yung nawala ng boses. Yung mga gusto mag-volunteer dyan. Sino pa? Open ito, speak up play. Black protest. Protesta kayo, pumunta kayo dito. Magprotesta. Sige, magsalita kayo. Ha? Kailan? Ikaw muna magsalita. Kaya wala bang nag-volunteer. Kailan pa kayo magsasalita? Kailan pa kayo lalaban? Hanggang kailan ninyo kimkimin ang sama ng loob ninyo sa mga gobyerno nating mga magnanakaw? Ilabas nyo na. Ngayon na ang oras at panahon. Ilabas nyo na ang galit ninyo dito upang marinig nila. Nagising na kayo. Alam ko, mas lalo nung panahon ng eleksyon, nagsilabasan ng mga yabang ng mga congressman na kung magkano daw ang binibigay sa kanilang budget ni Speaker. May mga congressman dyan na sinasabing 3.5 billion. May mga congressman na sinasabing 5.5 billion. Akala mo kung makapagpamalaki sila ng budget na binibigay sa kanila ni Speaker, akala mo galing sa bulsa nila, mga putang ina nila, pera ng taong bayan yan. Dapat mahiya na sila. Tingnan nila ang mga taong naghihirap. Siguro naman tuwing bumabiyahe sila o umuwi sila sa kanilang mga tahanan, marami silang nadadaanan sa mga eskinita, kalye, na may mga taong halos wala nang makain habang sila nagpakasasa sa pera ng kaban ng bayan. Kailan pa kayo magsasalita? Kailan nyo pa ilalabas ang inyong mga hinaing laban sa inyong mga congressman kung ano mang mga distrito ninyo? Magsalita na kayo at ipahayag ninyo na alam na ninyo ang kanilang mga ginagawang pagnanakaw at pagsasamantala sa pera ng taong bayan. Kung hindi tayo kikilos ngayon, kailan pa, sabi ni Kuya Vlogger. Awa. Kung hindi tayo, sino? Dapat tayo. I'd like to acknowledge the presence Oh, of Mayora. amay ko. Sino pa magsalita? Mga vlogger. Imbitahin natin yung mga kasamahan natin, yung mga viewers,
Diba, subscribers mo? Imbitahin natin dito. Magkwento lang ko sandali. Kasi, iniiyakan ko ang kwentong ito na na-share lang doon sa Facebook ko. May nag-share doon sa kwento niya. Sa ATM, nakalinya yung mga nag-withdraw. Kasunod niyang nasundan niya yung nag-withdraw, isang lola at isang apo. Tinitingnan niya kung magkano ang pera ng lola. Kasi may nahirapan mag-ano sa ATM. 150 pesos lang ang pera ng lola. Gusto silang kumain ng donut. Dalawa siya, apo at saka lola. Withdraw nila ang 100 pesos. Withdraw nila at saka nagsabi ang lola, mabubusog kaya tayo nitong withdraw ko. Kasi hindi na ma-withdraw yung 50 pesos sa ATM. Wala naman ATM, wala naman 50 pesos din. 100 meron. So, naiwan yung 50 pesos niya, balance. Na-withdraw niya ang 100 pesos. Doon sa katabi ng ATM, at doon sa loob ng ATM, nandun yung 7-Eleven. Diba? Sa 7-Eleven, nagbili sila ng buy one, take one. Ito ang mukha ng ating bansa ngayon. Diba ninyo naisip? Kawawang luna. 150 ang pira sa ATM. Iniwan lang yung 50 pesos. Ma-withdraw lang niya. Makakain lang sila ng kanyang apo. Buy one, take one. Donut. Nagkwento sa akin. Sinabi niya, hindi niya natiis yung nangyaring obserbasyon na doon sa Magluna. Pinilihan na lang niya ng isang karton na Dunkin Donut. Doon sa loob, yung donut sa loob, binili niya at binigay niya at natuwa yung Maglula doon na nakatikim sila ng maraming donut. Kasi buy one, take one, 100 plus juice, 100 lang. So nabusog sila at nagpasalamat sila. Ito ang mukha ng ating bansa ngayon. Maraming hindi makakain ng tamang pagkain. Kung tutusin natin, sino ba ang totoong nagbayad ng buwis sa gobyerno? Tayo po, mga ordinaryong tao ang nagbabayad ng buwis dahil bawat kinain natin, bawat ininom natin, may buwis na nakapatong dyan sa mga nagtitinda. Lalo na doon sa mga kainan. Yung mga gasolina na ginagamit ng mga drivers at nagbigay tayo ng pamasahe, may buwis na yan, value-added tax. Ang nakakasakit, from retail to wholesale, doon sa mga malalaking negosyante na punta ang ating buwis. At sila daw nagbabayad ng buwis, pero kinuha nila yung buwis galing sa ordinaryong taong mamimili. Yon ang pinideclare nilang buwis ng kanilang mga negosyo. Hindi sila nagbabayad ng buwis. Tayo po ang nagbabayad ng buwis. Dahil ang buwis natin, taga-kulikta sila. Dahil doon tayo bumibili sa kanila. So ngayon, anong ginawa ng gobyerno sa pawis at dugo na pira na inaambag natin sa gobyerno sa pamamagitan ng buwis? Ninanakaw! Ninanakaw nila ang ating pira na dapat ibigay sa gobyerno sa serbisyo ng pangkalusugan. Di ba? Sa magandang tulay. Sa magandang proyektong housing. Upang lahat ng mga tao makatira, makakain ng tama,
makasakay ng hindi maabala sa traffic. Ninanakaw nila yun. Dapat maintindihan ng taong bayan niya. Ha? Dapat nga tayong magalit. Bakit ninanakaw nila ang pera natin? Ito po, sikat na sikat ang Pilipinas dahil dito po, sa lugar na ito, nangyari ang unang people power na nagpatalsik sa diktador na ama ni Bongbong Marcos. Sikat tayo sa buong Pilipinas. Ginaya tayo, di ba? People power revolution in the Philippines became famous. Ginagaya tayo. Nagiging light to the world na magkaroon, pwede palang mag-revolusyon, magpalit ng rehimen sa pamamagitan ng mapabayapang revolusyon. Sinundan natin yan ng isa to. Di ba? Ginaya sa Pakistan, sa ibang lugar na din mapayapa. Ngayon, anong ginawa natin? Naunahan na tayo na ibang bansa sa people power. Nepal ang kasunod. Unang Indonesia, Nepal, napatalsik nila ang mga kurakot nila yung mga namumuno sa gobyerno nila. Tayo, kailan natin gawin yan? Kailan? Kailan natin gawin? Patalsikin ang mga nakaw at ang mga buhaya sa bansa ito. At pagkatapos silang patalsikin, magkakaisang tayong ayusin ang bansa natin. Parang wala na maglulang iiyak dahil yung kanilang pirang 150 pesos hindi na magkasya sa kanilang kinakain sa oras ngayon. Ngayon, singilin natin si Bongbong Marcos dahil siya ang presidente natin. Sino ba ang sisihin natin? Sino? Si Presidente Bangag na walang utak. Dahil nakagulo tayo ngayon sa kanyang pamumuno. Dahil he is a weak leader. Hindi siya marunong magpatakbo sa panggobyerno ng Pilipinas. Ako po, dati po akong undersecretary ng Department of Energy, Cabinet ng previous na administrasyon. Putangin ang mga kabinet ngayon. Nagpa-auto-auto sa isang walang utak. Kaya ang mga kabinet bakit hindi ninyo masabihan ang presidente na mali ang kanyang mga ginagawa? Sumusunod kayo sa isang walang utak. Baliw! Ganon kayo mga gabinete ngayon ni Bongbong Marcos. Bongbong Marcos, ulit-ulitin ko. Isa siyang threat. Ano sa Tagalog ang threat? Ano? It's a national security threat. Ano yung Tagalog doon? Banta! Siya po ang banta ng ating seguridad sa bansa. Pero mo, pumunta sa China, nung bago lang naalala, di ba? I would like to acknowledge the presence of Ka Eric. Oh, kay Eric. Salamat kay Eric. Pumunta sa China, nakipag-usap daw sa incheck mga Chinese leaders na magkaisa. Kasi ang China kasi, culturally, traditionally, ay partner na ng Pilipinas yan sa ekonomiya. Nung araw pa, yung lolo ng asawa ko, lumangoy galing sa China, papunta dito, dahil gulo ang China at hindi pa sila mayaman noon. Naglangoy, nagnegosyo sa Pilipinas. Umasinso, nagkaanak. Kung tutuusin, mas nauna pa silang nakapaanak sa mga Pilipino ang incheck. Kaya nga,
ang ating ekonomiya, in-check ang ating halos lahat ng mga exchanges sa trade. At gumana ito. Pero nung pumunta si Bongbong sa China, and then pumunta sa Amerika, ano nangyari? Bangag nga ako, in-check, ako. Pagdating sa Amerika, ayaw ko na ng mga in-check. Dito ako sa inyo, Amerika. Di ba, Leo? Oo, ngayon, bukas, hindi na. Yan ba, mga kabinete ni Bongbong Bangag Marcos ang inyong sinusunod? Walang utak na presidente. Maya kayo. Kayo po, graduate sa Harvard, PhD, at iba't ibang universidad sa buong mundo pa. Karir yung iba dyan. Pero putang ina, tinalo na kayo sa utang na isang baliw. Tama! Ano nangyari sa bandang natin? Mga video lang. Dahil parangin sinusunod ninyo ang utang ng baliw at bangag na walang Tama! Ano ang baliw kasi? Ang baliw kasi, iba ang kanyang pag-iisip. Diba? Alam niyo naman yung baliw eh. Baliw talaga yan. Oh. Pero pinagtigaan ninyo. Bakit? Dahil ba kayo po din ay nakinabang sa pagnanakaw ng pira ng taong bayan? Tama! I ask you this, Cabinet Magnanakaw talaga sila. of Bongbong Marcos. Ha? Dapat kayong maya dahil mga pamilya ninyo nahihiya, binubuli ng kanilang mga classmates. Bakit ninyo sinusunod ang baliw at bangag na Pangulo na walang utang? I'll ask you, withdraw your support to Bongbong Marcos. Tama! Join us and condemn that insane president. Yes. Huh? I challenge you, those who are in the executive, in the judiciary, and Congress also, withdraw your support to that bangag president we have now. Meron pang naiwan na 2 taon, mahigit. Putang ina, Yes! ano nang nangyari sa bansa natin? Kung siya pa rin, kung tutuusin natin, ngayon, marami ng taong diskumpiyado. Iba't ibang lugar dito sa atin, sa Metro Manila, nagkaroon na ng mga rally. Palakpakan natin silang lahat na naggising at inayawan na nila ang bangag na presidente. Balang araw, one day, those who are in the different areas of Metro Manila, Luzon, and over the Philippines, Tama! we will go together in a one place and in unity we will rise and say, Marcos alis dyan! Marcos alis dyan! Marcos alis dyan! Marcos alis dyan! BBM resign! BBM resign! BBM resign! BBM ang resign! Okay? Sino pa po yung gustong magsalita dyan? MJ! MJ! Sa kanyang tahanan, maraming na ito, nagawa at sumuna. Ikaw ngayon ng kanyang kasama iba. Pagpatuloy mo lang ang kanyang sinimula. Nasa ngayon ang ating mga mayan, lubos siya nagtitiwala sa iyong kakayahan, na ikaw ang susunod sa yapak niya. Kailangan ka ng lahat
sa